Ang House of Representatives ay pumasa na sa third at final reading ng House Bill number 10439 o ang proposal para magbigay ng access sa medical cannabis. Umansa ng Vantas 7 na mambabatas ang bumoto ng pabor, samantalang siyam ang bumoto laban at siyam ang nag-abstain. Sa ilalim ng proposed bill, ang paggamit ng cannabis o marijuana para sa medikal na layunin ay papayagan para sa mga kwalipikadong pasyente. Ang isang pasyente ay ikokonsiderang kwalipikado kung mayroon silang debilitating o non-debilitating na kondisyon. Kasama sa mga kondisyong maaaring gamutin ng medical cannabis ang cancer, glaucoma, multiple sclerosis, damage to the nervous system ng spinal cord, epilepsy, post-traumatic stress disorder at iba pa. Gayunpaman, ang access sa medical cannabis ay makukuha lamang sa pamamagitan ng reseta at sa ilalim ng medical na pangangasiwa ng isang accredited medical cannabis physician. Ayon sa principal authoring bill sa House of Representatives, kung ang proposal ay maging batas, magreresulta ito sa pagkakaroon ng mas murang gamot. Sisiguraduhin din na ang medical cannabis bill ay magdudulot ng mas abot-kayang mga gamot para sa ilang debilitating at non-debilitating na mga sakit. Kasama rin sa proposed bill ang pagtatatag ng isang Medical Cannabis Office o MCO na magpapatupad ng mga regulasyon sa paggamit ng medical cannabis at sisiguraduhin ang accessibility nito. Ang pagbebenta o trading ng medical cannabis sa mga pasyente, doktor, drugstores, ospital, klinika at mga medical na pasilidad ay ipinagbabawal ng walang tamang autoridad, lisensya o accreditation mula sa MCO. Ipinagbabawal din ng proposal ang pagtatanim at cultivation ng medical cannabis para sa research and development purposes ng walang autorisasyon. Ang pagreseta at pangangasiwa ng medical marijuana ng mga hindi accredited na doktor at iba pa ay ipinagbabawal din. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Representative Barbers, magkakaroon ng significant fines at penalties sa mga violators. Sa katunayan, sa Senado, ipinakilala na rin ang counterpart bill na may kinalaman sa medical cannabis na Senate Bill number 2573 sa plenary session. Ito ang News Normal PH, ang balitang kumakalat na parang virus. Sa ibang balita naman, ayon sa ulat ng Philippine National Police, napansin ang mga toldang nakatayo sa paligid ng compound na mahigpit na binabantayan ng mga miyembro ng KOJC na ginagamit umanong human shield. Nandyan siya. Ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. Sa Senate hearing noong August 5, iginiit ni Attorney Israeli Totorio, abogado ni Kibuloy, na hindi nila itinatago ang kanilang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May casing naman sila. Alam naman nila eh. Meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun eh. Kinundina ng KOJC ang pagkakampo ng mga pulis sa tapat ng kanilang compound dahil ito raw ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Subalit ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon upang mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may arrest warrant kaugnay sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. Sinabi rin ng Davao Regional Police na handa silang pasukin ang compound kung papayagan ng pamunuan ng KOJC upang patunayang hindi nila itinatago ang kanilang leader. May higit 50 pulis na walang armas ang handang i-deploy upang galugarin ang bawat sulok ng compound na may lawak na 30 hectares. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Tiniyak ni Torre na magpapatuloy ang police manhunt operations hanggang hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghahanap at pagdakip kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Nag-alok na rin ang pamahalaan ng 10 million pesos na pabuya para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig 1 million naman para sa 4 niyang co-accused. Ito ang News Normal PH, ang balitang kumakalat na parang virus.